So, it is very timely po para sa atin ngayon. Dahil ngayon, currently, noong mga nakaraang linggo din, mapapansin natin, nasa kalagitnaan tayo ng pag-aaral natin sa Exodus. It's timely dahil mula sa linggong ito hanggang sa mga susunod na buwan, buwan, tayo ay pupunta sa bahagi ng Hebrews kung saan tinatalakay yung iba't ibang mga elements at key figures na makikita natin doon sa Exodus. So, nag-aaral tayo ng Old Testament at New Testament. Laking biyaya din ito para sa atin na makita na ang salita ng Diyos ay united, konektado, at itong lahat ay nagmula sa Panginoon. So, ilan sa mga key figures sa pag-uusapan natin sa mga susunod na buwan, whether sa Hebrews or sa Exodus, ay sina Moses, si Aaron, yung ibang pang mga punong pare na kagaya last week ay napag-usapan din natin. Pero ngayong umaga, magbibigyan din tayo ng pagkakataon na makita kung paanong sa pagdating ni Kristo, na-reveal o naipakita sa atin yung complete fulfillment o significance nung mga nakita natin sa Exodus o nung mga pag-aaralan pa natin sa Exodus. At ngayon, magsisimula tayo kay Moses. So kung babasahin po ninyo yung ating passage ngayong umaga, may makikita kayong heading dyan, dun sa verse 1. Sa ibabaw nun, may makikita kayo na nagsasabi na Jesus higit na dakila kay Moses. No? So, Jesus worthy, or greater than Moses rather. Jesus greater than Moses. And that's true. Pagbubulayan natin ngayon, kung sa mga paanong paraan, higit na dakila si Jesus kay Moses. Pero the question that we need to answer, at least initially, is bakit nga ba ikinukumpara ng author ng Hebrews si Jesus kay Moses? Bakit binring up ng author ng Hebrews itong key figure na nandun pa sa Old Testament? So, sasagutin din natin yung tanong na ano nga ba yung mga dahilan na nag-uudyok para, doon sa author para i-address yung bagay na ito. So it is imperative o napakahalaga na ating makita yung background o context ng Hebrews dahil ito rin yung mahalaga doon sa Hebrew or sa current audience nung author na nagsulat nung text na ito. Again, paulit-ulit na natin binabalikan ito every time we study Hebrews. Ang primary audience ng author dito ay mga Kristiyano na. Specifically, mga may Jewish background. And yung salitang Hebrews, which is the title of the book, ay ginagamit din to identify people na binibilang yung kanilang mga sarili doon sa lineage ni na Abraham, ni na Moses, at ni David. In short, binibilang nila yung sarili nila dahil sila ay may Jewish descent. So noong panahong ito, maaaring marami sa kanila yung nanggaling din sa Judaism o Judaistic background. Kasi nga, sila ay Jewish Christian. So meron silang mga ganong paniniwala. At isa po sa mga pangunahing tinuturo ng Judaism patungkol sa kaligtasan is makakalapit o maliligtas ang isang tao kung siya ay susunod ng perpekto doon sa mga inuutos ng Diyos. Again, maliligtas ang isang tao kapag sinusunod niya yung mga inuutos ng Diyos. Kaya din naman mahalaga yung law o yung kautusan sa Judaistic belief. Bakit? Dahil sa pagsunod dito, sila maliligtas. Yun yung kanilang pag-iisip o katuruan. At kaya din naman, isa sa mga dahilan kung bakit inadress o pinakilala si Moses dito is because napakahalagang figure para sa kanila si Moses. Dahil sa pamamagitan ni Moses, naipahayag yung mga kautusang ito na kailangan nilang sundin. Naipahayag yung mga kautusang ito mula sa Diyos. Maaring yung iba sa kanila, na kinakausap ng author, ay kumbinsido na mas higit si Jesus
kaysa sa mga anghel. Yun yung mga inaddress natin ng mga naunang chapters and verses. Pero, kung ikukumpara sa isang towering, OT figure, very important figure na katulad ni Moses, parang ibang usapan na yan. Sabi ng isang scholar, to all Jews, Moses was simply the greatest. May mga pananaw sila na si Moses ay dakila. Siya yung pinakamagaling sa lahat. Kaya naman, dito sa ating text na pag-uusapan, pag-aaralan ngayong umaga, kino-compare ng author si Jesus at si Moses dahil kailangang maunawaan ng mga Kristiyano na kausap niya na higit yung kadakilaan ni Jesus kaysa kay Moses. At dahil sa mataas na reverence o pagkamangha kay Moses, maaari din na ang result nun ay greater confidence at greater trust kay Moses. John 5 verse 45, ito po yung sinasabi. May isang nagpaparatang sa inyo, si Moses, siya na inyong inaasahan. Sapagkat kung kayo'y sumasampalataya kay Moses, ay sasampalataya kayo sa akin. Sapagkat siya'y sumulat tungkol sa akin. So maaari na yung iba, iniisip nila, sasampalataya ako kay Moses kasi ito yung mga sinulat niya. Ito yung mga tinuro niya sa amin. Pero the author of Hebrews is arguing na lahat ng mga sinulat ni Moses patungkol kay Jesus. Kung dakila si Moses, merong mas higit na dakila sa kanya. So ina-address ito dahil, kagaya ng sinabi sa ESV, nung John 5:45, Moses, on whom you have set your hope. Sa kanya kayo nagtitiwala o sumasampalataya. Maaari na ilan sa mga Kristiyanong kinakausap dito ng author, yung natutokso na magtiwala hindi lang sa mga dati nilang beliefs, but trust more in Moses, a created being, rather than God who created them. Nagtitiwala sila sa isang nilikha at hindi sa Diyos na siyang lumikha sa kanila. Again, it is imperative from the author na makita ng kaniyang audience na si Jesus ay higit kaysa kay Moses. Ngayon, paano yung mga bagay na ito, yung nangyayari sa kanila, nung panahon nila, ay significant sa ating mga buhay at sa buhay ng church na meron tayo ngayon? Well, similar dun sa mga Hebrew Christians, tayo din ay pinapaalalahanan na i-evaluate yung ating mga sarili at tignan, kanino nga ba nakalagak yung iyong pananampalataya, yung iyong tiwala. You ask yourself, nasa Diyos ba ang iyong tiwala ngayon? Gaya ng mga kausap ng author ng Hebrews, nasa Diyos ba o baka sa ibang tao, sa ibang mga bagay, sa iyong mga kakayahan, sa iyong mga resources, nakalagak yung tiwala na dapat sa Diyos mo ibinibigay. Or rather, baka sa pagkamangha mo sa ibang mga tao na ito, you fail to see the majesty of Christ. Yung estado ng Hebrews dito, it's not just an issue of unbelief. It's an issue of idolatry. Kanina pinag-usapan natin si Augustine. So let me quote something from Augustine dun sa kanyang book na Confessions. So ito po yung translation sa Filipino. Sabi niya, ngunit ang aking kasalanan ay ito, na hinanap ko ang kasiyahan, kagandahan, katotohanan, hindi sa Diyos, kundi sa aking sarili at sa kanyang mga nilalang. At ang paghahanap ay nagdala sa akin sa sakit, pagkalito, at pagkakamali. Are we guilty of that? The same way na sinabi ni Augustine. Hinahanap ba natin o nilalagak ba natin yung ating kasiyahan, yung ating kagandahan, yung katotohanan na pinangahawakan natin, hindi sa Diyos, kundi sa ibang mga bagay? Bakit kailangan i-address to? Dahil kapag mas pinipili natin na magtiwala sa ibang mga bagay, tao, o kahit sa ating mga sarili,
whether for confidence or assurance dun sa mga bagay na inaasahan natin, o kaya naman para sa mga bagay na makapagsasatisfy sa atin, when we do those things, nagkakasala tayo. Nagkakasala tayo dahil ipinagpapalit natin ang napakalaki at pangwalang hanggang Diyos para sa mga maliit at panandaliang karanasan. We sin because we exchange our big and eternal God for lesser temporary things. Again, the conflict is, saan o kanino mo inalalagak ang iyong pag-asa, ang iyong katiyakan para sa mga bagay na darating. At kung after careful evaluation ng iyong puso, makita mo na ang estado nito ay pagkukulang sa pagtitiwala sa Panginoon, then I encourage you to listen doon sa sinasabi ng author at sinasabi ng Diyos sa atin through our study this morning. So gaya po ng panimula ng chapter 2, yung chapter 3 ay nagsimula din sa isang command. Isang command na nakatali sa mga doctrinal truths, mga katotohanan. So let's read verse 1. Ano yung sinasabi dito? Hayaan niyo po kong basahin sa ESV. So I will jump from different versions from time to time para mapag-usapan nating mabuti at malinaw yung sinasabi ng Diyos. Let me read sa ESV, verse 1. Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. May ilang mga bagay na kailangan nating bigyang pansin dito. Una, na tayo ay tinatawag ng Diyos. Sabi diyan, may heavenly calling o makalangit na pagkatawag. Bilang mga makasalanan na parurusahan ng Diyos, meron tayong dalawang pangunahing pangangailangan. Ano yung pangangailangan natin na yun? We need revelation of God and reconciliation from God. Again, bilang mga makasalanan, meron tayong dalawang kailangan. Revelation of God and reconciliation from God. Bilang mga makasalanan, kailangan nating maligtas mula sa parusa ng Diyos. Kailangan nating maligtas mula sa parusa ng Diyos. At para mangyari yon, kailangan ipakilala muna ng Diyos yung kaniyang sarili sa atin. Kailangan nating makita kung sino yung banal na Diyos at kung paano tayo nagkasala laban sa Kanya. At bilang mga makasalanan na nakikita at nauunawaan yung Kanyang estado sa harap ng banal na Diyos, kailangan natin ngayon na mapagkasundo sa Diyos. Hindi lang sapat na nauunawaan natin na tayo ay makasalanan. Kailangan nating ma-reconcile with God. Dahil kung tayo ay mananatiling kaaway ng Diyos, tayo ay tiyak na mamamatay. Tayo ay tatanggap ng puot ng Diyos laban sa atin at sa ating mga kasalanan. Again, kailangan natin ng revelation of God, from God, at reconciliation with God. At yung ating heavenly calling, yung ating pagkatawag, ang siyang daan para matanggap natin yung mga bagay na ito. Ano ba yung tinatawag sa atin ng Diyos na gawin? What is God calling us to do? Tinatawag tayo ng Diyos to consider Jesus. Yun yung command sa verse 1. Consider Jesus. Teka, ano ba yung consider Jesus? Ano ba yung consider? Paano ba natin gagawin yan? Sa Tagalog, yung consider, sinabi sa mga versions na binasa natin, isaalang-alang o isipin. Pero let me read po sa NIV. Dahil I think malinaw na binabanggit dito kung ano ba yung dapat nating magagawa o paano natin magagawa yung consider Jesus. Sabi sa NIV, therefore, holy brothers and sisters who share in a heavenly calling, fix your thoughts on Jesus. Yun. Consider Jesus. Sa NIV sabi, fix your thoughts on Jesus. Therefore, to consider Jesus is to fix our thoughts on Him.
ituon sa Kanya, hindi lang yung ating paningin, pero yung ating mind's eye, yung ating pag-iisip, yung ating pag-unawa. We fix our eyes on Him. Hindi lang basta tumingin kay Jesus, no? Pero locked in, permanent, walang pikitan. Fix it on Jesus. Sabi doon sa kanta natin kanina, gaze upon Jesus. Pag-gaze, matagal na pagtingin. Hindi tayo babaling sa iba, hindi tayo titingin sa iba. Kung gusto natin na makilala ang revelation ng Diyos, titingin tayo kay Kristo. Kung gusto nating malaman ang daan sa kaligtasan, titingin tayo kay Kristo. Ito yung command na paulit-ulit ine-establish sa Hebrews. Napag-usapan na natin to before, pero binibigyan din sa atin ng author. Binanggit natin to dun sa sermon natin on chapter 2, verse 1. Ano sabi doon? Pay your utmost attention to Christ. Ibaling mo yung iyong buong atensyon. Ganun din to. Consider Jesus. Fix your eyes on Jesus. Huwag sa ibang bagay, huwag sa mundong ito, huwag sa trabaho, o sa anak, o sa career. Hindi ko sinasabi na bawal isipin yung mga bagay na yun. Pero when we consider Jesus, dapat nakikita natin lahat ng mga bagay na yon at bawat bahagi ng ating buhay in light of what Christ did for us at kung sino si Kristo para sa atin. Ngayon, yung command o heavenly calling sa atin ng Diyos ay hindi lang basta isipin at tignan si Jesus. Sinabihan tayo dito ng author to consider Jesus, who is the apostle and high priest of our confession. Hindi lang basta si Jesus, pero specific. May mga paalala sa atin yung author. Sa iyong pag-alala kay Kristo, sa iyong pagtingin kay Kristo, tignan mo siya bilang iyong apostle and high priest. Apostol at punong pari. Hindi lang basta nito ina-address yung pangangailangan natin sa revelation at reconciliation with God. Para sa original audience, binabasag ng author yung kanilang maliit na pagtingin sa Diyos at yung labis na pagpapahalaga kay Moses. Ganon din para sa atin. Binabasag ng Diyos yung maliit na pagtingin natin sa Kanya at kay Kristo. Or rather, binabasag ng Diyos yung maliit na pagtingin na yon at yung overestimation natin sa mga idols ng ating buhay. Sa paanong paraan? So, tinatawag tayo ng author to consider Jesus sa mga aspetong ito. Una, tignan at isipin natin si Jesus na karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian o worthy of greater glory kay Moses bilang ating apostle. As our apostle. Consider Jesus as our apostle. Sa buong Biblia, isang beses lang po ina-identify si Kristo bilang apostol. At yun ay doon sa text na binabasa natin. Bakit? Ano yung emphasis nito? Dito lang siya tinawag na apostle. Apostle. Yun ay to compare him with Moses at i-establish yung halaga ng mga sasabihin niya rito. Bakit? Dahil para sa maraming Jewish Christians o Hebrews, si Moses yung kanilang dakilang apostol. Kapag sinabi nating apostol, ano ba ibig sabihin nito? It means tinawag, pinili, at pinadala. Okay? Tinawag, pinili, pinadala. Isa pang malalim na definition nito ay ambassador o representative. Kinatawan. So merong ipinadadala to represent someone, in this case, ang Diyos. At kapag ang isa ay naging ambassador, lahat ng kanyang sasabihin, lahat ng kanyang gagawin, ay yun lamang nanggaling nagpadala sa kanya. Hindi pwedeng may sarili siyang opinyon o dagdag na gawa. So yun ang gawain ng isang apostol. Okay? So para sa mga Israelites ng panahon ng Exodus, si Moses ang kanilang dakilang apostol
Dahil siya ang tinawag, pinili at pinadala ng Diyos para sa kanila. Siya yung representative ng Diyos sa mga Israelites at kay Pharaoh. If you remember the stories na we heard about Exodus, pinapakilala ng Diyos yung kaniyang sarili sa Israel, pero ginagamit niya si Moses para gawin yon. Ginagamit niya si Moses bilang apostol para lubos na makita ng mga Israelites, makita ng Paraon yung kaniyang kapangyarihan at katapatan sa kanila. Kapag may sasabihin ng Diyos, sinasabi niya yon sa pamamagitan ni Moses. Kapag may iuutos ang Diyos, ginagawa niya yon sa pamamagitan ni Moses. Si Moses ay hindi lang basta messenger, no? Kundi siya ay meron ding prophetic office or function. At least nung panahon niya. Hindi kagaya ng ibang mga propeta na kinakausap ng Diyos, gamit yung iba't ibang pamamaraan, si Moses ay kinakausap mismo ng Diyos. Ulitin ko, unlike other prophets na iba't ibang paraan, yung pagpapakita ng Diyos sa kanila, si Moses harap-harapan na kinakausap ng Diyos. Pinapakita ng Diyos yung kaniyang sarili kay Moses. Sabi sa Numbers chapter 12, verses 6 to 8. Ito po'y sinasabi, pakinggan ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay magpapakilala sa kanya sa pangitain at kakausapin ko siya sa panaginip. Ito yung mga variations ng pagpapakilala ng Diyos sa ibang mga propeta. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi ganon. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayan. Sa kanya ay nakikipag-usap ako ng harapan, ng maliwanag, at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang nakikita. Bakit hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod na si Moses? Nakita niyo ba yung favor ng Diyos kay Moses dito? Nakikipag-usap ang Diyos sa kanya ng harapan at malinaw. So, ito yung ilan sa mga functions ni Moses bilang apostol. Bahagi nun yung being a prophet. Pero maliban sa mga bagay na yon, si Moses din ay tinuturing na isang lawgiver para sa mga Israelites. Tama na ang Diyos yung nagbibigay ng mga kautusan. Ngunit sa pamamagitan ni Moses, ibinibigay niya yung kanyang mga utos sa mga Israelita. Yung mga bagay na ito, yung gustong i-address ng author. Mataas yung pagtingin ng mga Hebrews kay Moses, pero kailangan nilang makita ng lahat ng ginawa ni Moses bilang apostol, as a lawgiver, as a prophet, ay nagtuturo sa isang mas dakilang apostol na darating. Again, lahat ng ginawa ni Moses, it points, it testifies, o gives witness sa isang darating na mas higit sa kanya. At dumating na yon para sa audience ng Hebrews, dumating na yon para sa atin. Walang iba kundi si Kristo. Ito yung ibig sabihin na consider Jesus as our apostle. Kung si Moses ang pinili at pinadala ng Diyos para sa kanyang bayan ng Israel, si Jesus yung pinili at pinadala ng Diyos para sa lahat ng taong magtitiwala sa Kanya. Sa pamamagitan ni Jesus, nakilala natin ang Diyos. Kung kay Moses, nakita ng mga Israelites yung katarungan, yung kahabagan ng Diyos, dahil kay Kristo at sa ginawa niya sa krus, lubos nating nakilala yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Nakita natin ng kabuuan yung kanyang katarungan nung parusahan niya yung kasalanan, at nakita natin yung lubos na pag-ibig ng Diyos nung namatay si Kristo para sa atin na hindi karapat-dapat. John 14:9.
ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Si Jesus ang fullness ng Diyos. Hindi niya lang sinabi yung mga gustong sabihin sa atin ng Diyos, kagaya ni Moses. Siya mismo ang buhay na salita ng Diyos na lubos na ipinapakita ang Diyos Ama sa atin. He reveals God the Father fully. Kung si Moses, nung ipinadala siya, he is favored by God na ipakita yung kanyang sarili sa kanya. Well, sa pamamagitan ni Kristo, hindi lang si Jesus na ating representative, yung makakalapit at makakausap ng Diyos. Naalala niyo nung binigay ng Diyos yung mga utos niya sa bayan ng Israel? Sino yung kausap niya? Si Moses. Hindi naman yung lahat ng miyembro ng Israelites. Pero dahil kay Kristo, lahat tayo ngayon ay meron ng kalayaan na lumapit sa Panginoon. Naalala niyo yung kwento sa burning bush? Pinatanggal yung sandalyas ni Moses dahil ang Diyos ay banal at si Moses ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Iyon ay reflection hindi lang ng kabanalan ng Diyos pero ng karumihan ng tao. Na hindi tayo kailanman makakalapit sa Diyos unless kahabagan tayo ng Panginoon kagaya ng ginawa niya kay Moses. Pero yung kahabagan na yon, ganap na nating naranasan dahil sa ginawa ni Kristo. Nung mamatay si Kristo, nahati yung tabing dun sa kurtina, sa templo, to represent na tayo ngayon ay makakalapit na ng malaya sa Panginoon. Hindi lang isang tao, lahat tayong nananampalataya sa Diyos. Kung si Moses ang tinuturing ng Israel na lawgiver, si Jesus, yes, siya ang ating lawgiver, pero hindi lang yon. Bilang Diyos, yes, siya ang gumawa, sumulat, nagbigay ng utos sa atin. Pero si Kristo, siya din ang ating dakilang law follower. Siya yung ganap, perpekto na sumunod sa lahat ng utos na binigay ng Diyos sa atin. Even Moses wasn't able to do that. Ito yung mga paalala ng author sa mga Hebrews or sa mga Jewish Christians at para sa mga atin kung paanong nakahihigit sa kaluwalhatian si Jesus. Muli, we consider Jesus as our apostle. We remember Christ bilang ating apostol. Ngayon, hindi lang yan. Kasamang sinabi sa verse 1 na consider Jesus hindi lang bilang apostol, kundi bilang ating punong pari. Dakilang punong pari. Our high priest. I hope naalala nyo pa yung sermon last week patungkol sa mga high priest. No? Question, si Moses ba yung tinatawag o tinawag ng Diyos na maging pari sa mga Israelita? No. Yung office ng mga pari ay specifically ibinigay kina Aaron at sa mga Levites. Sabi ng isang Scottish scholar at theologian na si Frederick Bruce, ito yung sinasabi niya, ang kanyang kapatid na si Aaron at hindi siya o si Moses ang naging mataas na pari ng Israel pagdating sa titulo at pagkatalaga. Ngunit, si Moses at hindi si Aaron ang tunay na tagapamagitan ng Israel sa Diyos. Makikita natin yan in different scenes na si Moses yung pangunahing namamagitan sa Diyos at sa Israel and vice versa. Exodus chapter 16 and 17. Si Moses yung nag-intercede sa mga gusto at hinaing ng mga Israelites. Kapag nagrereklamo sila, si Moses yung nakikiusap sa Diyos. Kapag may sasabihin ng Diyos sa kanila, si Moses din yung nagpaparating ng mga bagay na yon. Siya yung nananalangin para sa kanila. If you remember yung laban nila sa mga Amalekites o Amalekita, hawak ni Moses yung kanyang tungkod. At makita natin doon na sila Aaron at si Hur ay sumusuporta sa kanya
as He is interceding doon sa mga Israelites. Makikita dito yung representation ng kanyang priestly function at intercession. Sa mga susunod na linggo, pag-uusapan natin yung Exodus chapter 32. Dito, gumawa ng ginintoang guya o golden calf yung mga Israelita. So habang iniintay nila yung utos ng Diyos, naisipan nila, let's make an idol. At si Moses, dito sa chapter 32, yung nakiusap sa Panginoon na alalahanin ng Diyos yung kanyang mga pangako. Sabi sa verses 11 and 13. Let me read. Sabi dito, ngunit nagsusumamo si Moses sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong puot ay pinag-aalab mo laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupain ng Ehipto? Sa pamamagitan dakilang kapangyarihan at na makapangyarihang kamay. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod. Sa kanila ay sumumpa ka sa iyong sarili at sinabi mo sa kanila, aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At lahat ng lupang ito na aking ipinangako ay aking ibibigay sa iyong binhi at kanilang mamanahin ito magpakailanman. When we remember that, kapag inaalala yun ng audience ng Hebrews, they remember yung ginawa ni Moses na pag-intercede sa bayan ng Israel. Hindi man si Moses ang itinalaga na high priest ng Israel, pero yung function ng isang punong pari ay nagampanan niya to some degree. At kinikilala yun ng mga Hebrews. Kaya din naman, ipinapaalala ng author kung paanong si Jesus ang mas dakila at higit na punong pari para sa ating lahat. Kapag binasa natin, angat lang tayo ng kaunti, binasa natin chapter 2 ng Hebrews, verses 17 to 18. Ano yung sabi doon? Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari, si Kristo ito, sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Ang nararapat na representative ng isang lahi o bayan ay isang tao na dapat nagmula din sa kanila. Isang tao na kinikilalang kabilang siya sa kanila at mayroong mga katangian na pareho nila. Kaya naman, si Kristo na isang tunay na Diyos ay nagkatawang tao. Yun yung binasa natin kanina sa verse 17. Siya ay nagkatawang tao, ibinihis niya sa kanyang sarili yung kapakumbabaan o humility at yung laman na mayroon tayo. 1 Timothy 3:16, Jesus, was manifested in the flesh. Ginawa niya ito para maiharap yung ating lugmok na kalalagayan sa banal na Diyos. Bagamat si Kristo ay tunay na Diyos, siya ay naging tunay na tao rin at kanyang nirepresenta yung ating kaso laban o yung ating kaso sa harap ng Panginoon. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Yun yung binasa natin kanina sa assurance of pardon. Si Kristo ang ating dakilang punong pari. Siya yung pumasok doon sa tabing ng templo at nialay yung kanyang sarili para sa atin. Kanina, binanggit natin na si Jesus ay lawgiver at law follower. Pero hindi lang yun . Siya din yung ating lawyer, representing hindi lang ang Diyos sa mga tao, kundi tayong mga tao sa harapan ng Diyos. At ito yung biyaya sa atin ng Panginoon. Dahil sa perfect obedience o perfectong pagsunod ni Kristo
sa lahat ng inuutos ng Diyos, tayo na punong-puno yung ating mga criminal record ay tinitignan ngayon ng Diyos Ama as if nasunod natin lahat nung nasabi at inutos sa atin ng Diyos. Kung ikaw ay na kay Kristo, napakalinis ng record na meron ka dahil yan ay nagmula kay Kristo. This is the grace of God. Sa kanyang kabanalan, nasa Diyos yung lahat ng karapatan para patayin ka right on the spot. Parusahan yung bawat isa sa atin for eternity in hell. And we deserve yung ganoong klase ng parusa in light of our sins. At makikilala yung katarungan ng Diyos sa mga bagay na yon, sa pagpaparusa sa atin. Pero sa kanyang biyaya at kahabagan, imbis na parusahan tayo, pinili niyang ialay yung kanyang sariling anak para ikaw at ako, tayo na mga undeserving na makalapit sa Diyos, ay mapagkasundong muli o ma-reconcile sa Panginoon at magkaroon ng relationship sa Kanya. He did not just reveal Himself, He reconciled Himself to us. Araw-araw po ay may napakalaking danger na makalimutan nung bawat isa sa atin yung mga katotohanan ito. Kaya naman God is calling us to consider Jesus, na panghawakan at panatilihin yung ating mga paningin kay Jesus at sa kanyang mga ginawa para sa atin. Kung naalala niyo po last week, technically speaking, wala tayong mga pari ngayon na tinatawag o tinatalaga. Pero yung function ng isang pari ay ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. Ano yung mga bagay na yun? Ipaalala yung mensahe ng Diyos, yung mabuting balita sa isa't isa, na ipanalangin yung bawat isa. And we will fail to do that perfectly or at some point. Pero lagi tayong may kumpiyansa na meron tayong great high priest in Jesus na nakakaunawa at nananalangin para sa atin. At dahil tinawag tayo ng Diyos to intercede for one another, ito po yung prayer ko para sa inyo, para sa sarili ko. And that is for us to really see Jesus. Na makita si Jesus sa kung sino siya. Pero hindi lang yon. Panalangin ko rin na sa ating palagi ang pagtingin sa Kanya ay hindi mawala yung pagkamangha at yung appreciation natin sa biyaya ng gospel na natanggap natin. Minsan, kahit na tayo ay laging nakatingin sa isang bagay, minsan overexposed tayo, nadidiminish o nababawasan, nauubos, nawawala yung appreciation at yung joy natin sa isang bagay na yun. And it is my prayer na hindi yun mangyari sa atin as we fix our thoughts and our eyes on Jesus. Muli, mga kapatid, consider Jesus as our apostle and as our high priest. Yun po yung verse 1. Meron pa tayong 5 verses. Ayan. And specifically, no? Okay, mag-alala. Mas mabilis naman ito. Specifically, within these 5 verses, tinatawag din tayong i-consider si Jesus bilang ating builder o creator. Builder. O let me read verse 2. Ito po ay isasalin ng ang Biblia. Verse 2, ang sabi dito, ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag ay tapat sa nagtalaga sa kanya, gaya ni Moses na tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Sa ESV, he was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Notice yung tono ng author dun sa mga sinulat niya. Mukha bang binababa ng author si Moses? Sinasabi ba niya na, walang kwenta si Moses? Ganun ba? No.
Pag binasa natin, makita natin na kung paano tapat si Kristo, sinasabi ng author na ganun din si Moses. Yung verse 2 ay actually cited mula sa Numbers na binasa natin kanina, chapter 12, verse 7. Sabi doon, "But this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house." Anong point nito? Ibig sabihin, hindi pinagkukumpara si Moses at si Jesus as if may good and bad or merong right or wrong. O dapat isa lang yung piliin mo sa kanila. Well, tama namang piliin natin si Kristo. Pero nire-recognize ng author si Moses. Pinapakita dito na si Moses ay tapat, dakila, sumusunod siya sa Panginoon, favored siya ng Diyos. Pero, higit na tapat at dakila si Jesus kaysa kay Moses. Hindi ibinaba ng Diyos si Moses. Sinasabi dito ng author, dakila si Moses, pero mas higit na dakila si Kristo. Kung meron kang pagkamangha kay Moses, higit dapat yung pagkamangha mo sa Panginoon. At least dito sa verse 2, hindi ito contrast. It is a comparison. Pinaghahambing yung kanilang similarities. And at this point, sinasabi na si Moses ay faithful o tapat sa sambahayan ng Diyos. Ngayon, ano ba yung sambahayan ng Diyos o God's house? Let's continue reading sa verses 3 hanggang 6a. Sabi doon, sapagkat siya ay tinuring na karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian kaysa kay Moses. Yamang ang nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At si Moses ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos gaya ng isang lingkod bilang patutuo sa mga bagay na sasabihin. Subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. Si Jesus ay karapat-dapat sa higit na karangalan at kaluwalhatian kaysa kay Moses. Dahil si Jesus ang lumikha kay Moses. Si Jesus yung lumikha sa lahat ng nilalang sa buong mundo. Kung paano ang isang arkitekto at isang engineer o inhinyero ay mas dakila kaysa dun sa bahay na kanilang ginawa, o ang isang pintor ay tinuturing na mas magaling kaysa dun sa kanyang painting. At kung paano ang kaluwalhatian ng araw kaysa sa buwan na nagre-reflect lamang sa liwanag nito, ganoon ding mas higit na dakila si Jesus kaysa sa anumang nilikha niya. Sino bang mas dakila? Yung lumikha o yung nilikha? So malinaw na ina-argue sa atin at pinapaalala sa atin dito ng author, Jesus is greater. Ang mundong nilikha ng Diyos, tayong mga tao, ay nagsisilbing refleksyon lamang ng kanyang kaluwalhatian. Kaya't kailanman hinding-hindi ito maihahambing sa Kanya na pinagmulan ng lahat ng bagay na ito. So we consider Jesus as our builder and creator. Karapat dapat siya sa ating pagsamba at papuri dahil siya'y lumikha sa atin. And lastly, si Kristo din ay masigit na dakila kay Moses dahil sa isa pang contrast o pagkakaiba. Kung kanina, pagkakahambing o pagkakatulad, ngayon naman, pagkakaiba. Faithful si Moses at faithful si Kristo. Pero si Moses ay faithful, sabi sa ESV, in the house. In the house. As a servant. Samantalang si Kristo ay faithful over the house. As a son. So konting English lesson. Tingnan natin yung mga prepositions na ginamit dun sa text. Pati yung mga nouns na ginamit. So si Moses ay in the house as a servant. Inside, within. Kabilang lamang siya dun sa sambahayan ng Diyos, na nilikha ng Diyos. Pero wala siyang higher authority
Maliban dun sa gampanin niya bilang isang servant, bilang isang tao na sumusunod sa kaniyang master. At bilang servant, tapat si Moses sa pagsunod na yon. Pero yung katapatan niya at lahat ng pagsunod na kanyang ginawa, again, nagsisilbing pointer, marker lamang na merong masigit kaysa sa kanya. Walang iba kundi si Kristo. Mas karapat dapat si Jesus for greater glory. Dahil bukod na siya mismo ang lumikha ng lahat, siya din ang namamahala ng lahat. Again, yung preposition na ginamit doon, over. Isang salita na nagpapakita ng authority. Si Jesus ang namamahala sa mga nilikha niya o sa nilikha ng Diyos. Chapter 2 verse 10 ng Hebrews. For whom and by whom all things exist. Si Kristo po yung pinatutungkulan dito. When you read Colossians chapter 1, yung preeminence ni Kristo, nakikita natin na ang lahat ay nalikha at nananatili lamang dahil sa Kanya. At sa mga nilikha niyang ito, wala nang iba na masahalaga pa kundi siya. Siya dapat yung masunod. Siya yung pinakamahalaga. At siya dapat yung paglingkuran. And yet, ito yung biyaya ng Diyos. And yet, dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway sa Diyos na lumikha sa atin, si Kristo, na anak ng tao, na siyang pinagmula ng lahat ng bagay, na siyang dapat pinaglilingkuran, ay naparito sa mundong kanyang nilikha, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay yung kanyang buhay na pantubos sa marami. Yun yung sinasabi sa Mark 10:45. This is an astounding measure of grace. And I pray na maunawaan natin ng lubos, kagaya nung inawit natin kanina, yung taas, yung lawak, yung lalim ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa mga makasalanang tulad natin. At yung pag-ibig na ito na nakita sa gospel ay sana yung panghawakan natin araw-araw. So consider Jesus as the Son of God. Ito yung pinresent ng author kung paanong si Jesus ay dakila kumpara kay Moses. And he's reminding us na itong mga katotohanan ito panghawakan mo araw-araw. Kaya yung sinabi sa verse 6, yung kadugtong nung simulang part ng verse 6, sabi doon, subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak at tayo ang bahay na iyon kung ating iingatang matibay hanggang sa katapusan ang ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Sa ESV, and we are His house, if indeed we hold fast our confidence in our boasting in our hope. Tayo po, yung bahay ng Diyos ngayon. We are the new temple of God. Kung tayo ay nakay Kristo, nananahan sa atin yung kaniyang espiritu. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung tayo ay nakay Kristo, nasa atin ang banal na espiritu, nasa atin ang Diyos mismo na magbibigay sa atin ng kalakasan na panghawakan yung pag-asa natin sa Kanya. At yung paghawak natin with great confidence. It is the Holy Spirit that empowers us. Pero, ano ba yung dapat nating bigyang pansin dito? Ano yung mga naghahati dun sa thoughts na sinabi sa verse 6? Tayo ang bahay ng Diyos, yes. Ano yung kasunod na salita nun? Kung, sa English, if indeed, merong warning, merong babala. At ito ay mahalagang tanong para sa atin. Ikaw ba ay nagpapatuloy? O sa gitna ng mga alon ng buhay
at mga pagsubok na kinakaharap mo, ikaw ay unting-unting nawawala at inaanod. O hindi man mga pagsubok, pero maaring dahil sa comfort, ikaw ngayon ay nagiging kampante na sa kalagayan mo. Kampante ka hindi dahil kay Kristo, kundi dahil akala mo na ikaw ay Kristiyano dahil linggo-linggo kang umaattend ng church o nagta-tithes o dahil active ka sa ministry. Again, walang masama sa mga bagay na yon. Pero yung kumpiyansa ba natin ay nandoon o na kay Kristo? Is Christ as dear as the first day we met Him? Again, kasing halaga ba para sa atin si Kristo tulad nung unang araw na nakilala natin siya? O di kayo mas mahalaga pa siya sa atin? Kailangan nating sagutin yung mga tanong na ito. Tayo ba'y mahigpit na nakakapit sa ating kumpiyansa kay Kristo? Yung confidence na ipagmamayabang natin yung ating pag-asa. Ibig sabihin, pinagmamalaki natin yung gospel, yung ebanghelyo. Kailan ba yung huling pagkakataon na ibinahagi mo yung mabuting balita na ginawa ni Kristo dahil proud ka? Hindi sa'yo, pero dahil alam mo na ito yung kailangan ng iba at ito yung kapangyarihan ng Diyos para iligtas sila. Kailan ka huling naging matapang para kay Kristo? Kung nahihirapan ka na sagutin yung mga tanong na yan ngayon, sinasabi sa atin ng Diyos na panghawakan yung katotohanang narinig mo ngayon. Hold fast, kumapit ka. Paano ko gagawin yon? Hold fast by considering Jesus. Hold fast by remembering that Jesus is worthy of greater glory. By fixing your thoughts, your eyes on Him. Kumapit ka ng mahigpit kay Kristo. At sa iyong pagkapit, tumingin ka lang sa Kanya. At huwag na huwag mong ibabaling ang iyong atensyon sa ibang mga bagay. Hayaan niyo po ako na magbigay ng ilang mga brief applications para i-guide tayo kung paano tayo titingin at kakapit kay Kristo. So meron tayong 4 na brief guide. Una, we consider Jesus with a desire. Again, we consider Jesus with a desire. Psalm 27 verse 4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Itutuon natin ang ating paningin kay Kristo ng may pagnanais. That's why we pray to God. Kung wala kang nararamdaman na pagnanais ngayon, manalangin ka sa Diyos that God may help you see Christ. Gawin mong araw-araw na panalangin. Yung inawit natin kanina. Araw-araw mo ding awitin that God will open our eyes and in our spirits we cry, help us see Christ. So umiyak ka sa Panginoon and ask that He may show you His glory. Ganun din kung wala pa ikaw kay Kristo. This is the time. Now is the time. Dahil darating ang panahon na sasambahin mo siya ng lahat ng nilikha one way or another. Whether right now or in heaven as your Savior or in hell as your holy and wrathful judge. So we consider Jesus with a desire. Paigtingin natin yung pagnanais natin na tumingin kay Kristo. You pray to God. Ikalawa, we consider Jesus with concentration and time. Okay? Focus. Itutuon natin ang ating paningin kay Kristo ng may focus at paglalaan ng oras. Sabi ng isang preacher, what we consume determines the lives we live. Ano ba ang lagi mong pinanonood? Ano lagi mong pinakikinggan?
sa mundong ito, napakarami pong temptations at abala para tayo ay magpalutang-lutang na lang. Kaya naman, napakahalaga na mayroon tayong active concentration, nakaangkla, nakakapit, na pagtingin sa Panginoon. At ang concentration na ito ay mangyayari lamang kung tayo ay maglalaan ng oras na tumingin sa Panginoon. Kaya naman, ini-encourage yung bawat isa atin na sumabay doon sa ating Bible reading schedule. Hindi lang para masagutan yung checklist, pero para mas makilala ang Diyos, para ang bawat isa sa atin ay patuloy na makakapit sa kanyang mga pangako. How often do you read the Word? How often do you pray? Sabi ni John Bunyan, "He who runs from God in the morning will scarcely find Him the rest of the day." Hindi natin matatagpuan ng Diyos kung hindi tayo maglalaan ng oras sa Kanyang salita. Therefore, to find confidence and assurance and hope, we run to God in His Word. We meditate on it day and night. So una, consider Jesus with a desire and with concentration and time. Ikatlo, consider Jesus with others. Itutuon natin ang ating paningin kay Kristo kasama ang iba. Hebrews chapter 10 verse 12. Huwag niyong pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba. Palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. God is calling us, hindi lang basta umattend, pero to actively engage ourselves, na palakasin, to minister to one another, ipanalangin, umawit sa Panginoon kasama ang lahat ng congregation, makinig ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 12 verses 1 to 2. Ito rin yung pinangahawakan natin. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, pakingganin niyo yung mga pronouns na ginamit ha. Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Lahat ito, hindi sila singular. Lahat ito plural para sa atin. So we consider Jesus hindi mag-isa, kundi kasama ang buong church. And lastly, we consider Jesus with confident hope. Itutuon natin yung ating paningin kay Kristo na may buong katiyakan at kumpiyansa na lahat ng ating ginagawa ay may purpose at meaning. At lahat ng ito ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating kabutihan. Kahit na mahirap yung ating kinakaharap, may sakit, kawalan, kahit nalayuan tayo ng ibang mga tao dahil sa pinaniniwalaan natin, magpapatuloy tayo because we have a confident hope na si Kristo yung ating pag-asa. Dahil si Jesus na higit na dakila at karapat-dapat, sa higit na kaluwalhatian, ay gumagawa para sa atin. So we hold fast by considering Jesus with confident hope na lahat ng nangyayari sa atin at lahat na mangyayari para sa atin ay ayon sa kanyang plano. Again, mga kapatid, yung general theme and patuloy na tinuturo sa atin nung chapter 3, verses 1 to 6. Consider Jesus. He is worthy of greater glory. Let's pray. Aming Ama, aming Diyos, kami po ngayon ay lumalapit sa iyong harapan. Kami man ay nananampalataya na ngayon lang namin narinig yung gospel. Lord,
Help us to behold you. Help us to see you. Alisin mo, Panginoon, yung aming kabulagan. Alisin mo yung mga umaabala, yung mga kumukuha ng atensyon namin sa mundong ito. At tulungan mo kami na ituon yung aming pansin, aming mga iniisip kay Kristo lamang at sa Kanyang ginawa. Panginoon, hindi namin kaya sa aming mga sarili. That's why empower us. Help us to see Christ. And give us, Panginoon, yung desire to constantly, day by day, turn our eyes on you. Lord, be glorified in our response. Tulungan mo kami, Panginoon, na maluwalhati ka sa aming mga gagawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.